So, good morning, no? Narinig ako? Opo, sir. Okay. So, hindi pala nakikita yung link sa ano, no? Sa Google Classroom kapag ka cellphone ang gamit. Sige. Akala ko kasi nakikita pa. Okay. So, habang inantay natin yung iba, po pwedeng kumuha na kayo ng inyong pagsusulatan or sagutang papel. Maaring notebook yan na gamit na. O kaya ay mga papel na available dyan sa inyo dahil meron tayong activity mamaya sa ating klase. Tapos yun yung sinasabi ko sa inyo no Friday na kapag nagpa-activity tayo ay ipina-upload ko kaagad yan sa Google Classroom, no? Tinitignan lang natin kung talaga bang meron kayong naintindihan doon sa activity natin na gagawin, ano? Kung mapapansin ninyo, sa Google Classroom ng AP, no, meron akong mga questions na ibinato at iilan pa lamang yung nakapagsagot. Asahan nyo na na kapagka end ng week or every Friday, after ng talakayan natin sa AP or ESP, ay magpo-post ako ng gano'n, ano? Para meron akong idea kung talaga bang may naintindihan kayo o kaya ay wala. So medyo ano tayo, medyo late tayo sa ESP, no? Kasi sa AP, nakapag-discuss ako kahapon nung Friday, no? Ngayon, hindi ako nakapag-discuss last week ng ESP. Kaya medyo papaspasan natin yung discussion ngayong week na to dahil expected na next week ay dapat nakapag-summative test number 1 na kayo at nakapagbigay na ako ng performance task number 1. Okay? So, meron na kayong ka-classmate na nadagdag, 8 na yata kayo, plus si Sofia. Andiyan si Sofia, kadarating lang. At saka yung iba, antayin natin yung iba ng 28 students. No? So far, 23 pa lang tayo. Pag wala pa sila ng 10-10, pwede na tayong mag-start.
Okay, so it's already 10:10 ano? Sa mga susunod na araw, medyo agahan natin yung pagpasok kasi alam ko asynchronous naman yung ating klase, no? Bago ang subject ko. So siguro mga 5 minutes magsisend na ako ng link para makapag start tayo na medyo maaga-aga. Okay? So let us have our prayer first. Malinaw ba yung boses ko? Walang electric fan na naririnig? Wala po. Opo. Lino naman po. May manok lang kayo naririnig. Okay. Opo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. So muli, isang magandang umaga sa ating lahat. At tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng ating school year, na kung saan tayo ngayon ay magsisimula pa lamang sa ating unang talakayan sa ESP, no? Pero bago muna ang lahat, nais ko lamang po munang sabihin or ipaalala sa inyo na every Monday ang ating ESP at every Friday ang ating AP. Baka may mga nalilito pa na iba dyan, na akala AP ngayong araw. So tayo ay ESP ngayong araw, dahil nga sa ating 2 hours na oras. Okay. So siguro naman naintindihan natin at nalalaman na natin kung ano yung pakahulugan ng asignaturang edukasyon sa pagpapakatao, Pag sinabi nating edukasyon sa pagpapakatao, iba ito doon sa nalalaman natin na subject na na GMRC, Good Moral and Right Conduct 'yun eh. Etong edukasyon sa pagpapakatao, paano ba natin maisasabuhay ang mga kinakailangang gawin ng isang tao sa kanyang kapwa at sa kanyang lipunan. So, nung kayo ay nasa ikapitong baitang o nasa grade 7, marami kayong natuklasan sa inyong sarili, Halimbawa na lang siguro ng mga natuklasan ninyo sa inyong sarili ay yung mga talento, yung kakayahan, yung inyong interest, yung inyong tinatawag natin na kapasidad bilang isang tao, at yung mga physical na pagbabago sa inyong sarili bilang isang dalaga at bilang isang binata, Ngayon, hindi ko lang alam kung napalawig pa sino ba ang teacher ninyo sa ESP ng grade 7, si Ma'am Fabrigar? Opo. Opo. Okay, so si Ma'am Fabrigar, hindi ko lang alam kung napalawig ni Ma'am Fabrigar iyon, pero dapat iyon ay ang focus ng grade 7 ESP, Ngayon, makikita ninyo dito sa ating screen, at ang title nito ay Ang Pamilya bilang Natural na Institusyon. Sa ikawalong baitang, ang tatalakayin natin ay tungkol na sa pamilya, tungkol na sa kaibigan, tungkol na sa pagharap natin sa ating kapwa at sa ating lipunan. So, ibig sabihin, matapos ninyong malaman sa inyong sarili kung ano dapat yung mga bagay na kinakailangan ninyong malaman at maisabuhay, ngayon nasa grade 8 na kayo ay mas magpo-focus na tayo sa ibang tao, sa pamilya, sa ating lipunan at sa ating kapwa, Okay. So, umpisa natin yung ating talakayan dito sa laman ng module, Pag sinabi nating
ESP 8, no? Ang lahat ng mga talakayan dito at mga diskusyon ay nakabatay sa konsepto ng pamilya, no? Upang maunawaan ng bawat isa sa inyo kung ano ba ang nilalaman ng konsepto or ng bawat konsepto na yan tungkol sa ating pamilya. At ang una dyan ay yung kinakailangan nating matukoy ang mga gawain o karanasan sa sariling pamilya na kapupulutan ng aral o positibong impluensya sa ating sarili. Okay? So, bago natin simulan ang mismong talakayan, gusto ko munang tignan kung meron ba kayong kaunting kaalaman sa ating asignatura, no? At sabi ko nga kanina, maghanap na kayo ng inyong sagutang papel o kaya sagutang notebook dahil diyan po natin ilalagay ang ating mga sagot. So, meron akong 5 questions dito sa ating screen na maaari nating sagutan at isulat diyan sa inyong mga sagutang papel o sagutang notebook, and then mamaya tignan natin kung ano ba talaga yung mga sagot sa bawat tanong na iyan. Ano? So, bibigyan ko lamang kayo ng 2 minutes. I-utilize natin or gamitin natin yung chat chat box natin. Kapag katapos na tayo, pwede nating pindutin yung ating chat or pwede tayong mag-chat doon sa ating Google Meet chat box ng Dan, no, para makita ko kung sino-sino na yung mga nakatapos na mag-aral. Okay? So, bigyan ko kayo ng 2 minutes para makita natin at malaman natin. No? Huwag kayong mag-alala, yan ay lang naman, pagtataya lang naman natin. Okay na? So, 2 minutes bigyan ko lang kayong 2 minutes. Okay? Ulitin ko lang ha, baka yung iba ay nakatutok lang pero hindi nagsasagot ha. Ipopost yan mamaya-maya after ng klase natin sa ating Google Classroom. Okay na mga anak? Wala pang nagdadan dito sa ha? Tingnan, comment kayo ng Dan. Okay, so done na.
pasensya na kayo ha, kasi meron lang nag-message ng mga teachers. Dahil alam niyo naman na ako ang year level chairman, so dapat i-address ko itong mga concerns nila. Okay, so number 1, sino po pwedeng makapagbigay ng sagot sa number 1? Yung tatawagin ko yung mga hindi nakakapag-reset pa ha. Okay, so hindi ko makita ang mga pangalan ng iba sa inyo. Abigail, and si Abigail Dumas, pakibasa and then sabihin na lamang ang sagot. Abigail. Alin sa mga sumusunod ang una at pinakapangunahing pamantayan sa paghubog ng isang maayos na pamilya? Okay. Letter? Di po. Okay, very good. Number 1 ay letter D. Pinagsama ng kasal ang magulang. Number 2. Yes. Number 2, Elisa. Elisa Cruz. Medyo malabo ang iyong sounds, Elisa. Paki-type mo na lang yung sagot mo sa ating chat box kung ano sagot. Okay. So letter D daw ang sagot ni Elisa. Letter D ang tamang sagot, no? Magkakaisa sa pagsamba sa Panginoon. And then number 3, yes, Elaine. Elaine? Nandiyan ba si Elaine? Lock mo. Okay, Elaine. Narinig ba? O hindi? Okay, maaari mo ba siyang tulungan? Erica May. Maaari mo ba siyang... Ang pagmamahalan ay nagpapatibay sa isang pamilya. Anong positibong impluwensya ang ipapahiwatig sa pahayag? A po. Letter A, ang sagot sa number 4. Number 3 pa lang tayo, anak. Number 3. Number 3 tayo, anak. Asa si Elaine? Asa Erica? A po. Number 3, letter A. So, number 3, ang question natin dyan, kapag sama-sama at nagtutulungan bawat kasapi ng pamilya, ito ay naging buo at matatag. So, ang sagot sa number 3 ay letter A, no? And then number 4, sabi nga ni Erica kanina, ang sagot niya daw ay letter A din. So, tignan natin kung nahangin ba yung mic ko. Mahangin pa rin yung mic ko. Ayan, okay na? Okay na po, sir. Okay na po. Okay. So, number 4. Sabi nga diyan kanina, no, ang pagmamahalan ay nagpapatibay sa isang pamilya. So, ang sagot kanina ni Erica ay letter A daw. So, tama ba yung sagot ni Erica na letter A? Ano po yung sagot ng iba? Letter Yes. D. D po. Okay. So, ang sagot daw ng iba ay letter D, yung iba ay letter A. Ano kaya sa tingin ninyo ang pinakatamang sagot? Ang sagot diyan ay letter D, no? Nagkakaroon ng kaligayahan ang bawat kasapi ng pamilya kung mayroong pagmamahalan. Ano? And then last, number 5, Sofia. Sige, ayan si Sofia ang tawagin natin. Total siya ay bagong dagdag sa ating section. Ano? Sofia. Laging ipinagdiriwang ng pamilya Santos ang tagumpay ng kanilang anak. Anong kaugalian ang maaaring tularan sa pamilyang Santos? Okay. Wait lang po, sir. Marang kinakabahan ka. Ano po, sir? Di po. Okay, so letter D, no? Kinabahan siya pero na-late ang sagot. Number 5 ay letter D. So, pakibilang natin yung tamang sagot para makita ko mamaya kung ano yung inyong mga scores, no? Okay. So, mula dyan sa ating paunang pagtataya o doon sa pretest na tinatawag, makikita na natin na, ito pala yung tungkol doon sa tinutukoy ni Sir, no? Na topic na pamilya, no? Dito sa ating topic, ano, isa sa mga lagi kong pinapakita at
intindi sa mga mag-aaral, ay papaano ba natin na nakita or papaano nakatulong ang aking mga natutunan noong grade 7 sa aking sarili, Lahat ng konsepto na diniscuss ng aking guro noong grade 7, papaano ba ito nakatulong sa aking sarili? So maghahanap lang ako ng isang mag-aaral na magbibigay ng kanyang sagot dito, Tatawag lang ako ng isang mag-aaral, tungkol dito sa ating pagbabalik tanaw. Yes, nandiyan ba si Lian? Lian Lumpas? Kapatid mo ba si Bea? Lian? Nako, walang mic si Lian. Lian? Okay, ayaw niya mag-recite. Okay, sige, si ano na lang. Si Sheena. Sheena Remoto? Narinig mo ako? Okay. Ayun na, nag-on ng camera. Narinig mo na ako, Sheena? O wala kang mic? Wala kang mic. O sige. Si Lian. Balikan natin si Lian. Ano? Okay ka na, Lian? Lian Lucas? Asa si Lian? Wala. Naku, ayaw magsagot ng iba. O sige, ayaw talaga magsagot ha. Tatawag na lang ako. Sige, si Giselle. Gislaine pala. Gislaine Adrian. Nandiyan ka ba, Gislaine? Okay, so tanungin lang kita, paano nakatulong yung mga natutunan mo noong grade 7 sa iyong pagtuklas ng iyong sarili, Ano ba yung mga yung mga nakatulong na konsepto, My gosh. Ha? Wala talaga. Hindi ba dapat natuto kayo na makita at pumili ng tamang kaibigan, Kasi na-discuss 'yan. Hindi ba natutunan ninyo kung paano pangalagaan ang inyong sarili, hindi ba natutunan ninyo kung papaano makita at magamit ang inyong talento, So marami kayong mga natutunan noong grade 7 na kung saan ay naging parte ng inyong pagtuklas sa sarili, So sana magamit natin at makita natin yung mga konsepto na yon na ating natutunan nung tayo ay nasa ikapitong baitang. Okay? So puntahan natin itong mga larawan or yung larawan na inyong makikita sa screen, Meron tayong makikita na dalawang adult na tao at dalawang batang tao, or batang makikita diyan, So maaari na ito ay nagpapahiwatig ng ano kaya sa tingin ninyo? Ano kaya ang pinapahiwatig nito nasa larawan? Yes, JC. Pagmamahal at masayahan. Okay, pagmamahal daw at pagiging masaya, Nang ano kaya? Yes, sino ba to? Si Georgina? Pagtutulungan po ng isang pamilya. Okay, pagtutulungan daw ng isang pamilya, So maraming mga binanggit na salita na, Katulad na lamang nung pagtutulungan, pagiging masayahin, at saka yung binanggit ni JC kanina ng mga salita, na pumapatungkol dito sa larawan natin, Pero bawat isa sa atin ay alam ko kapag pinag-uusapan ang paksa tungkol sa pamilya, may mga pagkakataon na ito ay nakapupukaw ng interes natin, Minsan naman ay mayroong mga pagkakataon na hindi masaya, O kaya ay malungkot yung mga nagiging usapan tungkol dito sa ating pamilya, Pero ang pinaka-pinupunto natin dito sa ating topic ay bakit nga ba natin itinuturing na likas na institusyon ng ating lipunan ang pamilya. So itong mga to
ay nakalagay ito doon sa inyong module, no? Hindi ko na palalawigin itong mga to, no? Kinakailangan lang naman natin makita at malaman kung ano yung nandiyan sa ating slide, ano? Nakita na nga dyan natin yung nasa una, no? Itong unang-unang tanong, ano daw mga salitang may kinalaman sa pamilya? Nabanggit na kanina nila JC, no? Merong pagtutulungan, merong pagmamahalan, ano? At marami pang iba, no? Sa pangalawang tanong naman or sa pangalawang category, no? May mga katawagan or ano daw ba yung mga katawagan sa kasapi ng pamilya? So nandiyan yung ating iba't ibang katawagan. Maaring sabihin natin na nanay, tatay, no? Ate, kuya, mami, daddy, at marami pang iba. Samantalang dito sa pangatlo, mga tungkulin at gawain ng bawat kasapi ng pamilya, alam naman natin kung papaano at ano-ano yung mga tungkulin na yan ng ating pamilya. And then sa pang-apat, mga damdaming umiiral sa pamilya. Sabi ko nga kanina, merong minsang malungkot, merong minsang masaya, merong minsan naman ay nakaka-excite, merong minsan naman ay nakakatuwa, no? At yung panghuli, yung mga pangangailangan natin bilang isang pamilya, no? So, babalikan lang natin, ano? Kung tayo ay nasa face-to-face class, ang inyong klase ay maituturing nating pamilya, no? Bakit? Kasi kayo bilang magkaka-classmate, kayo ay magkakapatid, no? Ang inyong advisor, ang inyong mga teachers, kami yung mga magulang or pangalawang magulang sa inyo. Kaya nga sabi ko nga, nakakamiss na mag face-to-face class, no? Dahil talagang makikita nyo at mararanasan uli natin yung pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa mag-aaral. Okay. So, ano nga ba yung sinasabi natin na topic, no? Yung pagiging isang likas na institusyon ng ating pamilya, no? Mahalagang malaman or mahalagang makita natin ng mas malalim ang pagkilala at pag-unawa natin sa ating pamilya, lalo na ang isang kabataan na katulad ninyo, no? Kasi katulad ng kahit sino man sa buong mundo, ikaw ay nagmula sa isang pamilya. Sa tingin sa aking pagkakaalam, ano, siguro naman ay yung iba imposibleng walang pinanggalingang pamilya, no? Meron nga akong mga napanood na mga napanood na K-drama na iba ay masyado sensitive ang mga kaso, no? Yung iba ay naging ampon, etc., etc. Pero imposible na wala kayong pinanggalingan na pamilya, no? Meron lang mga sitwasyon na talagang naging dahilan bakit kayo naging nandoon sa kalagayan na iyon, ano? Okay. So, eto nga, binabanggit natin yung pamilya, no? Ang alam lang natin sa pamilya ay meron nanay, may tatay, may kapatid. Pero sa tingin ko, alam nyo na rin na meron tayong extended family na tinatawag. Nakasama ang mga lolo at lola, pati mga tito at tita. Yan ay natural na komposisyon ng pamilya sa Pilipinas, no? At alam nyo yan. Maaring naka-off ang yung mga camera ngayon, yung iba. Pero alam ko, meron kayong mga kasama dyan lolo at lola, meron kayong kasama dyan tito at tita, meron kayong mga kasama dyan na mga pamapamangkin. Ano? Okay. Ano nga ba ang pamilya? No? Maaari bang pakibasa itong nakalagay sa ating screen? Gabriel? Azucena? Nandiyan ba si Gabriel? Okay, ayaw nila magbasa, no? Bakit kaya iba ayaw magbasa? O sige, Liam Laida. Ayon kay Perangelo Alejo, 2004, ang pamilya ang pangunahing institusyon sa lipunan na nabuo sa pamamagitan ng pagpapakasal ng isang lalaki at babae dahil sa kanilang walang pag-iimbot, puro at romantikong pagmamahal, kapwa, nangakong magsasama hanggang sa wakas ng kanilang buhay, magtutulungan sa pag-aaruga at pagtataguyod ng edukasyon ng kanilang mga anak. Okay, so tignan ninyo yung keyword na nandiyan, ano? Tignan natin yung mismong salita na maaaring
maging ano ninyo, no, maging palatandaan kung ano ba ibig sabihin ng pamilya. Sabi diyan, ano, ayon kay Pier Angelo Alejo, ang pamilya ang pangunahing institusyon. Ibig sabihin ng pangunahin, ito yung pinaka una na institusyon ng ating lipunan. Kasi ang pamilya ay kinakailangan mabuo sa pamamagitan ng pagpapakasal ng isang lalaki at isang babae, no? Dahil doon sa kanilang pagmamahalan sa isa't isa at dito nabuo yung tinatawag nating mga anak. Nabuo tayo, no? Kapag nangako ang bawat isa sa kanila na magsasama hanggang sa wakas ng kanilang mga buhay, no? Magtutulungan at mag-aaruga at pati na rin yung pagtataguyod sa edukasyon ng mga anak, ito yung pinakakahulugan ng pamilya, no? Meron naman, sa tingin ko, at alam nyo naman ito, yung kahulugan ng pamilya sa araling panlipunan, no? Pag sinabing kahulugan ng pamilya sa araling panlipunan, ito yung pinakamaliit na unit or pinaka-basic unit ng ating lipunan, no? So makikita natin na ang pamilya ay isang konkretong grupo ng mga tao na kung saan ay nakapagbibigay ng positibong aspekto sa bawat kasapi nito. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na hindi positibo yung naipapakita sa atin, no? Negatibo, pero kinakailangan dapat na positibo ang aspekto o yung mga ipinapakita ng ating pamilya sa atin bilang mga anak, no? Okay. Sabi diyan sa ating screen, dahil ang manlilikha ang siyang nagtatag at nagtatag ng pagsasama-sama ng mag-asawa bilang simula at batayan ng makataong lipunan, ang pamilya ang una at napakahalagang bahagi ng lipunan, no? Kaya nga sinasabi natin, lagi kong binabanggit ito sa mga estudyante ko, no? Makikita ng isang tao or ng mga tao kung ano ka dahil na foresee or nakikita namin kung paano ka pinalaki ng inyong mga magulang or ng inyong pamilya, no? Halimbawa na lamang, merong mga ilan, no? Hindi natin sinasabi na lahat, no? May mga ilan na lumaki sa pamilya na hindi maayos, sabihin natin, no? Laging nag-aaway yung nanay at tatay, no? Paglaki ng anak or pagtanda ng anak, no? Nakagisnan niya yung ganong sitwasyon, makikita niya at maiisip niya na, bakit nga ganun ang nangyari, no? Bakit nga ito yung nangyari sa aking pamilya, no? Bakit naging ganito si nanay at tatay, no? So makikita ninyo na mahalaga talaga na dapat ay makita at malaman natin yung ating pamilya dahil ang ating pamilya ang una at napakahalagang bahagi ng ating lipunan, ano? Puntahan natin yung sinasabing kahalagahan or yung tinatawag natin na importance ng pamilya, no? Meron tayong 7 yata itong nandito sa aking screen, no? Unahin natin yung number 1. Yes, Sheena. Okay, kapatid mo si Dayan? Dayan Remoto? Wala kang mic eh. Hindi ka namin marinig. Wala pa rin. Okay, so wala pa ring mic si Sheena. Okay, sige, tawagin natin si Elaine. Ulitin natin si Elaine Lacno. Ito nakasaligan at patuloy na pagpapalago sa lipunan sa pamamagitan ng pagtaguyod ng buhay. Okay, so sabi diyan, ito ang pinakasaligan at patuloy na nagpapalago sa lipunan sa pamamagitan ng pagtataguyod ng buhay, no? Katulad ng binanggit ko kanina, no, nagsasama or pinagsama ng kasal ang lalaki at babae at dito nabubuo ang tinatawag nating buhay. At 'yun ang unang kahalagahan ng pamilya, yung pagkakaroon ng buhay, no? Yung pagkakaroon ng anak, no? Okay, pangalawa.
Pangalawa, tawag ako ng iba. Marian Lopez. Marian Perez. Natutuhan ang kagandahang asal na siyang nagpapagalaw at nagpapaunlad sa lipunan. Okay, so sabi diyan, natututuhan ang kagandahang asal na siyang nagpapagalaw at nagpapaunlad sa lipunan. Imposibleng wala kayong natutunan, no? Sa inyong pamilya, no? Nung tayo ay bata pa, laging sasabihin sa atin ng ating mga lolo at lola, apo, kapag ka may dumating na bisita, magmano doon, magmano sa kanila, o kaya ay bumati, no? Gumamit ng po at opo, no? Kapag ka may kailangan ng tulong, bigyan ng tulong, ano? So, etong mga kagandahang asal na to at etong mga tradisyon nating mga Pilipino ay natutuhan natin mula sa ating mga pamilya. Okay? Pangatlo daw, Alexis. Nandiyan ka ba, Alexis? Opo, sir. Okay. Nakadepende ang katatagan at pananatili ng lipunan sa pamilya. Okay, bakit nakadepende sa pamilya ang katatagan at pananatili ng isang lipunan? Sa tingin ninyo, bakit? Bakit kaya nakadepende sa pamilya ang katatagan at pananatili ng isang lipunan? No? Anybody? Anybody na po pwedeng makaguess or makahula ng sagot dito? Ng explanation? Hindi ba binanggit natin kanina na ang pamilya ang pinakamaliit na unit ng ating lipunan, no? Ibig sabihin, kung ang pamilya na bumubuo sa lipunan ay hindi maayos at hindi matatag, no? Malamang sa malamang, hindi rin magiging maganda ang lipunan. Kaya nga ang sinasabi natin, lalo na sa panahon ngayon, nakikita natin ang iba't ibang mga problema at iba't ibang mga krisis na kinakaharap natin, kinakailangan maging matatag ang bawat pamilya. Dahil ang pamilya ang bumubuo sa pangkalahatan, no, sa lipunan na tinatawag. Na pang-apat, okay, pang-apat, ayan, pwede ko bang tawagin at marinig ang boses ni Raelian Arvic? Sidro? Sir, Okay, pakibasa. likas na institusyon ng pagmamahalan sa pagitan ng magulang at mga anak. Okay, so binanggit na nga natin kanina na ang pagmamahalan na nagbubuklod sa ating pamilya, no, sa pamamagitan ng pagmamahalan, nagkakaroon ng ugnayan ang magulang at ang mga anak, ano? Next, number 5. Ayan, ito medyo marami-rami talaga yan kasi isang buong module yan. Yung tinatawag natin na layunin ng pamilya. Okay, pakibasa natin tong number 5. Lian Lumpas. Sana may sound ka na. Wala pa rin. Okay. Pamilya na dapat pangalagaan. Okay, so maraming layunin ang pamilya na dapat pangalagaan. So katulad nga ng binanggit ko kanina, marami iyan at isang buong module yan na ating i-discuss. So number 6, ayan, number 5 na lang pala, no? Okay. So bawat miyembro ng ating pamilya or bawat kasapi ng ating pamilya ay mayroong gampanin. At alam nyo na ito, no? Kaya medyo papahapyawan lang natin at bibigyan lang natin ng pansin kahit papaano, no? Unahin natin ng ama. Sabi diyan, ang ama ang siyang haligi ng bubuhay sa pamamagitan ng kanyang pagsusumikap upang mapanagutan ang pangangailangan ng bawat kasapi ng pamilya. Tama ba yan o mali? Tama po ba yan o mali? Tama po po. ba yan? Minsan po hindi lagi po. Okay, so may puntos si JC, no? Tama, pero meron daw pagkakataon na hindi. Bakit? Kasi hindi na applicable yung tatay na lamang ang bumubuhay, no? Yung nanay din po. Nagpo-provide din yung nanay din. Opo, yes.
So, magaling na observation yan, ano? Magandang obserbasyon yan. Sa panahon kasi dati, kung alam niyo naman at kung nabuhay kayo nung mga sinuunang panahon, alam natin na ang tatay lamang ang bumubuhay sa pamilya at ang nanay ay nananatili sa bahay. Pero sa kasalukuyang panahon, nagbabago na ang panahon, kaya pareho na silang nagkakaroon ng pagkakataon na magsumikap at panagutan ang pangangailangan ng bawat isa. So, tamang observation yan. Sir, di ba yung kapag dapat ang isang babae o nanay ay dapat nasa bahay lang, di ba isang stereotype lang na yun po? Isang Opo, stereotype. ang tawag po doon ay stereotyping, no? Ngayon ay hindi na siya dapat ginagamit na dahilan na, oy, yung nanay mo nasa bahay lang, dapat dapat yung nanay mo hindi nagtatrabaho, etc., etc., no? Hindi na po pwede yun ngayon. Kasi lahat na ng mga magulang ay nakakapagtrabaho, no? Wala na nung katulad doon dati na hindi po pwedeng magtrabaho ang babae, hindi po pwedeng mag-aral ang babae, hindi po pwedeng bumoto ang babae, no? Ngayon, may laya na ang bawat isa. So, tama. So, sir, yung sinasabi nyo kanina na nagboboto at nagboboto, yun, kaso sa ibang bansa yung babae po ay walang mga karapatan po sa ibang bansa Oo. Actually, problema yan ngayon sa balita. Alam niyo siguro yung sa Afghanistan, ano? 'Di ba, nagkaroon ng pagpapalit ng gobyerno doon, kaso nga ayaw pa rin nila ng pagtatrabahuhin ang mga kababaihan, ano? Dahil nga doon sa kanilang tradisyon o kultura sa relihiyong Islam, ano? So hindi natin maaaring questionin yung kanilang layunin, ano? Pero dapat hindi na siya nangyayari sa kasalukuyang panahon, ano? Okay. So, pangalawa, ito na yung sinasabi ko kanina, no? Ang ina, no? Sabi diyan, ang ina ang magsisilbing ilaw at huwaran sapagkat dito nakasalalay ang tagumpay ng mga anak, no? Tama naman 'yan, ano? Tamang-tama talaga 'yan. Pero nga sabi ko nga kanina, hindi na siya nagiging applicable dahil meron ng mga tatay na nasa bahay, merong nanay na nagtatrabaho, ano? And then ang pinakahuli ay ang mga anak. Ito sabi diyan, ano? Tingnan natin yung gampanin natin bilang anak. Ang mga anak ang pupuno sa tahanan na kung saan matututunan ang mga kagandahang asal at mga pagpapahalagang kinakailangan sa buhay. So, ibig sabihin, bawat isa sa inyo ay nakuha or natutunan ang mga kagandahang asal at mga pagpapahalaga na kinakailangan natin sa ating buhay, no? Yang mga pagpapahalaga na yan, pagdating ng araw, akala nyo, ngayon, hindi nyo pa siya magagamit, pagdating ng araw, magagamit nyo yan, no? Yung tamang pakikisama sa mga tao, yung tamang pagtrato sa bawat isa, no? Yung pagiging magalang, pagiging maayos, pagiging masipag, yan ay mga pagpapahalaga at mga kagandahang asal na inyong matututunan at mai-apply sa hinaharap. Okay. So, lagi natin tandaan dyan, ano? Sabi, Kawikaan 22 verse 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumanda man siya, ay hindi niya ito hihiwalayan, ano? Ibig sabihin, ngayon pa lamang, no, bilang isang kabataan, no, alam nyo kung ano ang dapat at hindi dapat, no? At isa sa mga lagi niyong tatandaan ay kapag sinunod natin ang tama, siyempre ang magiging resulta nito tama rin or maganda. Pero kung ang sinunod natin ay mali, ang kahihinatnan nito ay maaaring hindi rin maganda. Okay? So, tignan natin itong nasa larawan. Okay. Yan. Meron tayong 3 larawan na nasa screen. At ano kaya ang pinahihiwatig ng bawat isang larawan? So, pwedeng mag-type na lang diyan sa sa ating chat, no, para makita ko. Para hindi na ako magtatawag kasi mga tinatawag ko ay naman mag-recite. Okay? Tingnan natin, ano? So, sabi ni Abigail at saka ni Aldrich, pagmamahalan daw.
or pagmamahal yung una. So, tama yung yung unang larawan, ano? Pagmamahal. Sabi naman ni Georgina, yung pangalawang larawan ay pagmamalasakit. So, tama. Pwedeng, anong term pa natin sa pagmamalasakit? Anong iba pa natin term sa pagmamalasakit? Okay, pagtulong. And then yung pinakahuli, sabi ni JC, ay pagkakaroon ng pananampalataya sa bawat isa, pagmamahal, pagtutulungan, at paniniwala sa Diyos, sabi naman ni Anaya. So, yung tatlo na yan, tandaan niyo ha, yung tatlo na yan, ay tinatawag nating 3Ps. Ito ha, 3Ps. Kung meron kayong 4Ps, yung mga tumatanggap ng ayuda, meron tayong tinatawag na 3Ps. Yan. Okay, 3Ps ha. Pagmamahal, pagtutulungan, at pananampalataya. Tandaan yan ha. Pagmamahal, pagtutulungan, at pananampalataya. 3Ps. Okay? Ano yung 3Ps na yan? Ano yung mga binabanggit na 3Ps? Or binabanggit natin na pagmamahal, pagtutulungan, at paniniwala. No? Yan ang pinaka dahilan. No? Bakit natin sinasabi na ang pamilya ay isang likas na institusyon. No? Sabi nga dyan sa unang number na makikita sa inyong screen, ang pamilya ay pamayanan ng mga tao. No? Na kung saan ang maayos sa paraan ng pag-iral at pamumuhay ay nakabatay sa ugnayan. Hindi tayo po pwedeng mabuhay ng mag-isa lamang, bagkus kinakailangan nating makipag-ugnayan sa ibang tao. Okay? Ang problema lang sa sitwasyon natin sa kasalukuyang panahon ay meron tayong pandemic, kaya hindi tayo masyadong makikipag-ugnayan, ano? Dahil nga iniiwasan natin yung interaction sa mga tao. Pero sana dumating na yung araw na po pwede nang bumalik uli sa dati, no? Pangalawa, sabi nga diyan, nabubuo ang pamilya sa pagmamahalan ng isang babae at lalaki. Okay, na nagpasyang magpakasal. Alam na natin iyan. Pangatlo, ang pamilya, ang una at pinakamahalagang unit ng lipunan. Sabi ko nga kanina, ito yung pundasyon or yung pinaka dahilan kung bakit matatag ang isang lipunan, no? Dahil nga doon sa ating pamilya. Number 4, ayan. Sabi diyan, ang pamilya ang orihinal na paaralan ng pagmamahalan or pagmamahal. So, ako, bakit ito tama? No? Bakit ko sinasabing ito ay tamang konsepto? Kasi pagkapanganak pa lang natin, 'di ba? Pagkapanganak pa lang natin, no? Agad-agad na ibinibigay sa magulang or sa nanay. At nilalagay dito sa dibdib. Alam nyo ba may connection yan? May connection yan dito. Kaya dito nilalagay sa dibdib para yung sanggol marinig yung tibok ng puso ng nanay. No? At doon pa lang magkakaroon na sila ng connection na ay, ito yung nanay ko, no? May pagmamahalan ng nabubuo sa amin, no? Kaya ganun nang nangyayari diyan. Kaya original na paaralan ng pagmamahalan. Okay, panglima, sabi diyan, ang pamilya ang una at hindi mapapalit ang paaralan para sa panlipunang buhay or yung tinatawag nating social life, no? Kaso nga, sa kasalukuyang panahon, hindi nga natin magawa-gawa yung pagkakaroon ng socialization dahil nga sa ating kinakaharap na pandemya, no? Pero dapat tatandaan natin, ang pamilya ang pinakapangunahing paaralan para sa panlipunang buhay, no? And then, pang-anim, ito, may panlipunan at pampolitikal na gampanin ang pamilya. Yan ay module number 2, no? O module number 4. Module number 4. And then last, number 7, asan ang aking mouse? Mahalagang misyon ng pamilya ang pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa mabuting pagpapasya, at paghubog sa pananampalataya. Ito ay module number 2. So, dito pa lang sa module number 1, makikita na natin yung mga susunod na modules. So, module 2, 3, and 4. Okay. Ngayon, ang tanong natin sa inyo,
Bilang isang kabataan, kailangan mo nang kumilos para sa pagtataguyod at pagmamahal ng sarili mong pamilya. May gampanin ka, meron kang bahagi. Ang tanong, nakahanda ka na ba bilang isang kabataan? Okay? So, any question dyan sa ating module number 1? Any question? Walang question? Hala ka, wala na naman akong kausap. Nasaan na naman mga kausap ko? Wala na po, sir. Okay. So, kung walang question, break tayo ng 5 minutes. Ulitin ko ha, break tayo ng 5 minutes. Babalik kayo ng 11 o'clock. Huwag na kayong magle-leave dito sa Google Meet. Pwede na kayong mag-CR, pwede kayong kumain ng biskwit or uminom. Babalik kayo ng 11, sakto 11. Okay? So, huwag na magle-leave dito sa ating Google Meet. Wala, hindi nag-CR si Elaine. Mag-CR ka na. Pwede kayo mag-CR. Ba't tayo nyo mag-CR, ha? O mamaya, masyado kayo na ihina. Bawal magpigil ng ihi dahil masama sa ating kalusugan. So, dapat uminom ng maraming tubig at saka mag-CR.
Okay, so welcome back sa ating YouTube channel, ano? So, si Sir ay nag-CR din at uminom-inom ng kinakailangang inumin ng mga tubig dahil nakaka-dehydrate ang ating pagsasalita, ano? Okay, so part 2, ito yung ating week 2 na, no, ng ating discussion. Pero sabi ko nga kanina, yung ating anong tawag dito? Yung ating gawain, no, sa papel ay mamaya i-upload natin doon sa ating Google Classroom. Pati na rin yung sasagutan ninyo mamaya ay i-upload ko na rin, ano, sa ating Google Classroom. Huwag kayong mag-alala kasi kahapon, anong Friday, nakita ko na yung ibang gawa nung sa AP, no? Sabi ko nga may mga nag-PPM pa sa akin na baka daw po pwede sulat kamay na lang o kaya baka daw po pwede sa papel na lang isulat. Sabi ko nga sa inyo nung Friday, kahit saan ninyo gawin, basta maipasa ng maayos at ma-picture ng malinaw, tinatanggap ko, no? Alam ko naman meron pang limitasyon ang bawat isa sa atin, no? Pero as much as possible, sana makapag-explore na tayo ng iba't ibang application, no? Katulad na lamang ng Canva at ng paggamit ng PowerPoint, pati ng ibang mga editing application. Okay? So, inaasahan ko na maya-maya, siguro pag hindi naman ako matatapos ng hanggang 12 o'clock, ano, ay maibigay ko sa inyo yung mga gagawin. At sana na-browse nyo na yung na-browse nyo na yung ating module ng ESP, yung Pivot 4A. At ang sasagutan nyo na natin doon ay yung week 1 and week 2. No? Magkasama na yung dalawa na yun. Pero mamaya, bibigyan ko kayo ng instruction tungkol dyan. Okay. So, for week 2, sabi dito nakalagay ay ano nga ba yung pamilya bilang isang institusyon ng pagmamahal at pagtutulungan. Okay. So, meron tayong dalawang kompetensiya uli dito na patutunayan kung bakit ang pamilya ay natural na institusyon ng pagmamahalan at pagtutulungan at naisasagawa ang mga angkop na kilos tungo sa pagpapatatag ng pagmamahalan at pagtutulungan ng sariling pamilya. Okay. So, never mind this pre-test. Try nga natin na balikan itong batayang konsepto na ipinakita ko kanina sa ating week 1 na discussion. So, kumpletuhin ang mga pahayag upang mabuo ang konsepto, no? At ang mga pagpipilian ay makikita natin sa tabi. Meron tayong salitang pagtuturo, buhay, pagpapahalaga, lipunan, pamilya, kagandahang asal, at tao. So, tignan natin, bigyan ko kayo ng 3 minutes para makita natin kung ano ang tamang sagot. Yan, no? So, tatandaan nyo, no? Sa exam, pag nagpapa-exam ako, mahilig ako ng fill in the blanks, no? Mahilig ako ng fill in the blanks, mahilig ako ng identification, true or false, no? Madali lang, no? Madali lang. Sabi ko na kapatid to ni Dayan Estudyante ko ate mo, Dayan. Sheena. Estudyante ko yung kapatid ni Bravo, ni Bartolome, ni Remoto. Baka yung iba siguro na estudyante ko na. Padilla, Baula. Okay, comment ng Dan ha kung tapos na doon sa ating chat box.
Okay na? Apo, sir. Okay, so try nating sagutan, ano? Si Mark Earl. Tignan natin yung sagot ni Mark Earl. Yes? Andiyan ka na ba, Mark Earl? Ang pamilya. Ano po? Ang number 1 ay pamilya. So, number 1 daw ay pamilya. So, very good. Number 1, pakicheck yung sarili nyong gawa. Number 2, yes, Erica Maming. Lipunan. Okay, lipunan. So, lipunan daw ang sagot ni Erica. Okay, lipunan. Number 3. Ayan, number 3. Ano kaya number 3? Yes, sino ba itong mga nagtataas ng kamay? Hindi ko na naman makita. Tristan Reyes? Kagandahang asal. Okay, kagandahang asal. At number 4, yes, iba kaya? Ano kaya ginagawa ng iba? Puro si Abigail, si Mark, tsaka si Erica. Number 4, Joseph de la Cruz. Number 4, Joseph de la Cruz. Pagpapahalaga po. Okay, very good. Pagpapahalaga. And then last, number 5. Ano kaya number 5 natin? Renz Daniel Bartolome. Andiyan ba si Renz Daniel Bartolome? Okay, ayaw niya. Yes, Bautista. John Michael. Buhay po, sir. Okay, very good. Buhay. So, ulitin natin, ano? Number 5 ay buhay. Ang pamilya, ang una at pinakamahalagang institusyon ng lipunan. Sa ating pamilya, natututunan ang mga kagandahang asal at mga pagpapahalaga na kinakailangan sa ating buhay. So, very good, no? At least, nakikita at napafamiliarize na kayo doon sa ating paraan kung paano tayo magkakaroon ng exam or pagsusulit pagdating ng araw. Okay, tignan ang nasa larawan. Ano kaya ang pinahihiwatig o pinakikita ng nasa larawan? Ano kaya ang pinahihiwatig niyan? Yes, Lian. Pagtutulungan ng isang... So, basically, pagtutulungan, ano? Pagtutulungan. O kaya ay sa Filipino term, yan ay pagbabayanihan, ano? Sabi diyan, paano nila na ipapakita ang pagmamahal sa kapwa? Sa tingin ninyo? Paano daw nakikita ng mga tao diyan? Yes, Aldrich. Tutulungan po nilang ilipat yung bahay. Okay, pagtulong sa paglipat ng bahay, no? Ngayon, makabuluhan daw kaya yung kanilang pakikipagkapwa at bakit? Sa tingin niyo, makabuluhan ba or maayos ba or maganda ba yung ginagawa nila sa kanila? Apo, sir. Okay, so very good. Bakit? Bakit kaya? Kasi nakakatulong sa kanilang kapwa. Okay, kasi nakakatulong daw sa kanilang kapwa. Ganon din ba sagot mo, JC? Opo. Okay, so very good. Etong mga larawan na nakikita natin sa screen, yan ay mga larawan ng pagtutulungan o pagbabayanihan. So sabi nga natin diyan, ang pamilya ang pinaka-institusyon ng pagmamahalan at pagtutulungan. No? Ginagawa natin yung pagtulong dahil meron tayong pagmamahal na tinatawag. Okay? So, mula dyan sa larawan na yan, ano? Tignan natin ngayon yung mga pagpapahalagang natutunan natin sa ating pamilya. No? Pag sinabi natin pagpapahalaga, ito yung mga values. No? Ito yung mga pinakailangan natin sa ating buhay. No? Sabi nga dyan, no? Hindi ba't ang mga magulang ang unang mga leader sa buhay ng isang bata? No? Bakit? Kasi dito makikita natin na sa kanila natin ma-adapt or malalaman, kukuha yung mga pagpapahalagang iyan. Ano? Ang pamilya, lalo na ang magulang, ang may pinakamalaki at pinakamahabang impluwensya sa mga anak. Bakit kaya sa tingin ninyo, ang magulang daw ang may pinakamalaki at pinakamahabang impluwensya sa mga anak? Bakit kaya?
Dahil madalas po natin silang makasama. Okay, so very good. Dahil simula nung tayo ay bata pa, sila na ang ating kasama. Kaya ang pag-isip at pag-uugali ng isang bata ay hinuhubog ng mga halimbawang nakikita ng isang anak mula sa kanilang mga magulang. Okay? So, napaka-importante ng ano na to, ng konsepto na to, no? Sabi nga natin kanina, ipinakikita sa larawan ng pagtutulungan ng isang pamayanan sa pamamagitan ng pagbabayanihan. Sa kaugaliang ito, napatutunayan ang pagiging likas na matulungin ng mga Pilipino. At sa pamilya o sa ating sariling pamilya, ang mga ito ay itinuturo, ipinamamalas, ipinadadama, at pinaiiral. Ulitin ko ha, yung mga kaugalian, yung mga pagpapahalaga, yung mga kagandahang asal na yan ay itinuturo, ipinamamalas, ipinadadama, at pinaiiral sa atin bilang tayo ay nasa isang pamilya. Okay? So, pakibasa mo nga yung makikita sa screen. Sino ba yung hindi ko pa Okay, Renz Daniel. Sige, pakibasa mo yung naka-open close, naka-quotation lang, naka-ganon. Ang pagmamahalan. Ang pagmamahalan sa bawat kasapi ng pamilya upang gumawa ng mabuti at dahil na rin sa positibong impluwensya ng ating pamilya ay mas nalinanang at nabuhog sa sarili. Okay, so sabi diyan halimbawa, na ipadadama ng tao ang pagmamahal sa iba dahil una niya itong naramdaman sa kanyang pamilya, no? Ang pagmamahalan na tinatawag, no, diyan sa bawat kasapi ng ating pamilya ay gumagawa ng mabuti, no? At dahil din dito, ito ay nagiging positibong impluwensya sa bawat isa. No? Kung ikaw ay taong mapagmalasakit, no? Sa tingin mo, yung iyong pagmamalasakit, no, sa iyong kapwa, yan din ay katulad din ng pagmamalasakit mo sa iyong pamilya, no? Kasi naituro yan sa inyo, no? Magkatulad lang yung dalawa na yan. Magkapareho lang yung dalawa na yan. Kaya nga sinasabi natin kung ano yung na-adapt natin sa bahay or sa ating tahanan, yun din ang naipapakita natin sa ating lipunan or sa ating komunidad, no? So, mahalagang malaman at makita natin itong nandito sa ating slide na ito. Pangalawang konsepto, pakibasa ito ulit. Pakibasa. Si Abigail na naman. Yung iba naman. Ay, mataas na ang kamay ng iba. Rafael Iverson. Andiyan ba si Rafael Iverson? Pa. Okay. Pakibasa yung naka-open close quotations. Okay po. Kung naituro at naipakita ng magulang ang kahalagahan ng pagtulong at pagkikiisa sa iba, magiging matulungin rin ang kanilang mga anak. Okay, so halimbawa natin dyan, ang isang bata ay maaaring mag-alok na buhatin ang gamit ng mga nakatatanda upang bilang pagpapakita ng paggalang at pagtulong. So, makikita ninyo na kung naituro at naipakita ng magulang ang kahalagahan ng pagtulong at pagkakaisa sa iba o pakikiisa sa iba, kayong mga anak na isa sa buhay nyo rin, no? Na ipapakita rin natin, no? So kung nung bata tayo ay nagwawalis sa ating kalsada o kaya ay nagpapakita ng kagandahang asal dahil nakikita natin ito sa ating mga magulang, ibig sabihin, natuto ka mula sa kanila. Okay? So, next. Ito. Ayan, sabi dyan, ang pagmamahalan at pagtutulungan na tinatawag. So, ang pagtutulungan, ay natural. Ibig sabihin na natural, nandiyan na sa atin. Natural na dumadaloy sa ating pamilya sapagkat ang bawat isa ay naging maligaya, no?
at nagkakaroon ng nakikita ang mabuti, no? Kaya ang kanyang buong pamilya ay nagiging masaya, no? So ulitin natin, ano? Ang pagtutulungan ay natural na dumadaloy na sa ating pamilya, no? Dahil nga meron tayo nung tinatawag na kaligayahan na nadarama ng bawat isa, ng bawat kasapi ng pamilya, at nagiging mabuti ang kalagayan ng buong pamilya, no? Ang sinasabi nating pagkalinga sa mga anak, ang kahandaan sa pagtulong at pag-aaruga sa mga nakatatanda ay ilan lamang sa natural na pamamaraan ng isang pamilyang Pilipino ng pagtulong. Okay? And then, lagi nating tandaan, ano? Ito yung pinaka essence ng ating topic, no? Ang pamilya dumaan man sa maraming pagbabago, bunga ng modernisasyon ay mananatiling natural na institusyon ng ating lipunan. Mahalagang hindi magbago kasabay ng panahon ang pag-iral ng isang pamilya, no? Maraming mga crisis or mga problema ngayon sa ating pamilya na kinakaharap, lalo na yung mga crisis katulad na lamang ng mga same-sex marriage, no? Yung tinatawag na divorce, no? Yung annulment, no? Maraming mga ganyan ang lumilitaw ngayon at nagiging balakid or nagiging isang hadlang para magkaroon ng isang maayos at matatag na pamilya, no? Okay. So bilang kabataan, mailalarawang ikaw ay may makabuluhang ugnayan sa kapwa kung naipamalas at nararamdaman ang mga sumusunod. Okay, pakibasa mo naman, Abigail. Andiyan ba si Abigail? Sir, ano po dyan? Pakibasa mo yung lahat ng nasa bullet, naka-bullet form. Maayos at walang problema ang takbo ng gawain. Maaga at malapit ang loob sa kapwa na nagdudulot ng makabuluhang koneksyon. Mayroong masaya, maginhawa at mapayapang komunidad. Nagkaroon ng layunin at kabuluhan ang buhay, nagkakaisa sa pag-abot ng layunin at pangarap. May paggalang sa karapatan ng kapwa-tao. Handang tumulong na malinang ang mga kakayahan. May katapatan, puno ng pag-ara, may pagpapahalaga at masiyasig na buhay. Okay, so makikita dyan yung binanggit ni Abigail, no? Ikaw daw ay isang kabataan na may makabuluhang ugnayan sa iyong kapwa kapag naipamalas mo at naramdaman mo ang mga sumusunod. Ano? Sabi dyan, maayos at walang problema ang takbo ng gawain. Magaan at malapit ang loob sa kapwa na nagdudulot ng makabuluhang koneksyon. Kaso nga, hindi natin magawa yan ngayon kasi nga merong pandemic. Mayroong masaya at maginhawa at mapayapang komunidad, no? Nagkakaroon ng layunin at kabuluhan ang buhay. Nagkakaisa sa pag-abot ng mga layunin at pangarap. Pang-5, may paggalang sa karapatan ng bawat isa. Pang-6, handang tumulong na malinang kakayahan. At pang-7 ay may katapatan, puno ng pag-aaruga at pag-asa pala yan. At may pagpapahalaga at masigasig na buhay, no? So, kayo bilang isang kabataan ay maaaring maka-experience or bigay ng ganoon ding expectation or ganoon ding ugnayan sa iyong kapwa basta ikaw ay walang problema, ikaw ay walang suliranin na kinakaharap, ano? Alam mo ang iyong layunin sa buhay at higit sa lahat ay meron kang kalaman sa pagtulong, no, sa iyong kapwa. Okay? So eto, tignan natin itong gawain sa pagkatuto bilang number 1. Okay? Dito sa ating gawain sa pagkatuto bilang number 1,
mag-isip at maglahad ng mga gawain sa iyong pamilya na nagpapakita ng pagtulong at pagmamahalan. No? Dito sa una, na ipapakita ang pagtutulungan at pagmamahalan sa pamilya na aking kinabibilangan sa pamamagitan ng mag-enumerate lang kayo ng 5. And then, sa baba, ang nais ko pang sanang mangyari o magkaroon sa aming pamilya upang mas lalo pa kaming mapagmahal sa isa't isa ay ano kaya yung mga yun. So, bigyan ko kayo ng 5 minutes para gawin itong gawain sa pagkatuto number 1, and then mamaya ay tignan natin yung sagot ng ilan sa inyong mga kaklasmate, no? Comment kayo ng done sa ating chat box kung okay na para makapag-proceed tayo doon sa susunod. Okay? So, 5 minutes, pwede tayong mag-off ng cam habang sumasagot kasi mag-off ako ng cam. Pero pagbalik natin, tignan natin yung mga sagot ng ilan sa inyo. Okay?
Okay na mga anak? Okay, so medyo nahihirapan yata sila, no? Napakadali lang yan, no? Alam ko, kayang-kaya niyo yan. Ito, hindi ko napapaano to sa inyo. Nandun to sa gawain. Okay. So, done. Okay, so tignan natin yung sagot ng ilan sa inyo, no? Pwede naman, tatawag lang ako ng dalawa, no? And then, i-upload na lang yung iba mamaya sa ating Google Classroom. Okay. So, sige nga, bigyan mo nga sa amin yung iyong sagot at ibahagi mo sa amin yung sagot mo, Samantha. Samantha Abad. Okay. At pamamahala sa pamilyang kinakabilang sa pamamagitan ng number 1, tulungan, number 2, pagkakaisa, number 3, pagmamalakas, number 4, pagre-resist, number 5, alaga. Okay. Tapos, yung nasa baba, ano yung sagot mo sa baba? So, hindi mo na nadagdagan? Okay, so medyo hindi ko narinig yung sagot ni Samantha, no? Pero naintindihan ko, meron siyang pagtutulungan, pagmamahal, pagkakaisa, pagmamalasakit, at pag-aaruga. Ano? Pag-aaruga ata yung rinig ko sa last, no? So, dito, okay, tama yung sagot ni Samantha. Walang mali doon sa sagot ng binigay ni Samantha, no? Okay. So, tignan natin yung sagot naman ni Gabriel. Okay, isang lalaki, isang babae ang tatawagin natin. Gabriel, nandiyan ka ba? Okay, mukhang wala rin si Gabriel, no? Okay, sige. Si Efren, nandiyan ba si Efren? Efren, wala? Okay, mukhang wala rin si Efren. O sige, si ano na lang, si Liam Laida. 1, pagtulong sa mga gawaing bahay. 2, paglalaro ng magkakasama. 3, kumakain ng magkakasama. 4, panonood ng television ng sama-sama. 5, pagbabanding ng sama-sama. Okay, Tapos po, 1, sana po hindi busy ang isa't isa sa mga gawain. Okay. Tapos po, ang 2. Dapat po sagot sa 2. Okay, so meron siyang hindi sagot, walang sagot na isang numero, no? Nakikita nyo, napaka-komprehensibo ng sagot ni Liam dito sa gawain na iyan. So, mahusay yung dalawang sumagot ng ating unang gawain, ano? Okay. So, tignan natin itong nasa screen, no? Ihanay natin sa talaan ang pangkat ng mga parirala o mga phrases na nagpapakita ng pagmamahalan at pagtutulungan sa pamilya tungo sa makabuluhang pakikipagkapwa. So meron tayong mga phrases dito sa taas na 5, na 10, no? Kinakailangan natin silang i-identify kung sila ba ay under ng pagmamahalan o kaya ay under ng pagtutulungan. So tignan natin kung ano ang sagot ng bawat isa sa inyo. Ulitin ko ha, meron tayong mga phrases dito sa taas na kung saan ay kinakailangan nating ilagay sa pagmamahalan ba o kaya sa pagtutulungan ba. Okay? Tignan natin yung sagot after 5 minutes. Okay? So sabi ko sa inyo, di ba, napaka-spontaneous. Titignan natin yung iba't ibang mga gawain during class, no? Sasagutan natin yung ilang gawain during class at para maintindihan ng bawat isa sa inyo at para makita natin. Okay? So, 5 minutes, 11:38, sagutan natin yung
nandiyan sa ating screen. Okay? Okay na? Opo. Okay, so okay na daw sa iba. Iba kaya? Napaka-ano lang yan. Sir, wait lang po. Hindi pa. Okay, sige. Take your time. Okay, sige.
Okay na? Yan na po, sir. Okay na? Okay na po. Okay, so tignan natin yung sagot ng bawat isa, no? Anaya, andyan ba si Anaya? Okay, so tignan natin yung sagot mo sa pagmamahalan kung ano ang nakalagay diyan. Anaya, sige nga, bigay mo yung sagot mo sa pagmamahal. Pagkasakripisyo ng magulang. 2. Pagpapasalamat sa sakripisyo ng magulang. 3. Okay. Pag-aaruga sa magulang. 4. Paggalang sa nakakatanda. 5. Pagrerespeto sa kapwa. Okay, ulitin natin, ano? Para sa pagmamahalan, na sagot ni Anaya, 1. Pagsasakripisyo ng magulang. 2. Pasasalamat sa sakripisyo ng mga magulang. 3. Pag-aaruga sa magulang. 4 ay, ano yung number 4 mo? Paggalang sa nakakatanda. Okay, paggalang sa nakatatanda. At 5, ano? Yung last? Pagrerespeto sa kapwa. Okay, pagrespeto sa kapwa, no? Samantalang yung pagtutulungan, ang sagot ni Tristan ay, anong sagot mo, Tristan? Asa si Tristan? Tristan? Naku, nawala na si Tristan. Kanina nagtataas ng kamay. Okay, ano yung sagot ng ilan sa inyo sa pagtutulungan? So number 1, nandyan yung pagbibigay ng magkakapatid, no? Number 2, pagsuporta sa hilig ng kaibigan. Number 3, pagiging mapagkumbaba, no? 4, pagsunod sa batas. At ano pa yung last? Ano yung last natin? Ano yung last natin? Pagkakaisa sa kapwa. Okay, pagkakaisa sa kapwa. So yan ay 10 points, no? So makikita natin na yan ay isang pagtataya kung ano-ano yung mga kinakailangang maituring na pagmamahalan at maituring na pagtutulungan. Okay? So puntahan natin yung sinasabi ko kanina na pagmamahalan, ano? Sabi nga ito daw ay isang damdamin na hindi lamang naipakikita sa pagbibigay ng mga material na bagay, kundi maging sa pagpapahalaga, ano? Hindi lamang mararamdaman o nararamdaman at nakikita ang pagmamahal sa loob ng tahanan, maaari rin itong maramdaman sa labas o sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Samantalang, pag sinabi naman natin na pagpapamalas ng pagmamahalan, no, ay naisasagawa natin dapat ang mga sumusunod. Okay? So nakikita dyan, sabi nga kanina, yung pagbibigayan sa mga sa pamamagitan ng paglalaan ng oras, pagpapakumbaba, nakalagay dyan, pagpapakita ng respeto sa mga magulang, pagpapahalaga sa mabubuting nagawa ng pamilya, at higit sa lahat yung pagpapakita na ipinagmamalaki kita at mahusay ang iyong ginawa. Actually, yun doon sa gawain natin dito kanina, no? Etong pagpangkatin mo, no? Yung pagrespeto, ay itong pagpapakumbaba at saka itong pagrespeto, pati paggalang, maaring mailagay natin dito sa pagmamahalan din, ano? So, makikita ko naman yung mga sagot ninyo mamaya pagka in-upload na natin sa ating Google Classroom. So, maaari pang magbago yung inyong scores diyan, no? Okay. So, kaakibat ng pagmamahal ay yung pagpapakita ng tinatawag natin na suporta, no? Or yung support na tinatawag sa ating kapwa at higit sa lahat sa ating mga kasapi ng pamilya, no? At dito makikita natin na sa pamamagitan ng pagpapakita o pagsasagawa ng mga angkop na kilos ay maipapakita natin yung pagtulong natin sa kanila, no? Pagkakaisa sa mga gawaing bahay, pagtulong sa kapatid na maunawaan ang aralin, pagsasakripisyo ng pansariling kagustuhan para sa ikabubuti ng pamilya, pagpapakita ng suporta sa mga anak, pagkamit ng sa mga mithiin na mapaunlad ang pamilya, pagsunod sa mga utos at payo ng magulang,
pag-alalay sa kasapi ng pamilya at pagbabahagi ng mga biyaya sa ating pamilya. So, ilan lamang iyan doon sa mga binabanggit na mga angkop na kilos na tinatawag tungkol sa ating pagpapakita ng pagtulong sa pamilya. Okay? So, eto na, pakita na natin to, no? Kanina, no? Yung pagmamahal ay nararamdaman natin at ito yung sinasabi natin na katiwasian at pagtutulungan ng bawat isa, no? Samantalang bilang isang tao, napakahalagang pairali natin ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Okay. So, ito si St. Thomas Aquinas to, no? Lagi nababanggit ito sa ESP, no? Si Santo Tomas de Aquino. Siya yung isa sa mga saint or santo na nakagawa o nakapagbigay ng ambag sa konsepto ng buhay at sa ating pang-araw-araw na buhay bilang isang tao, yung mga pagpapahalaga at yung mga kagandahang asal na ating kinakailangan maipakita. Okay? So, any question? May question po tayo? Any question? Any question? Hello, wala Wala akong na po, kausap. sir. Wala po. Easy lang ang aking kausap. So, Wala na po, sir. papakita ko sa inyo yung inyong Google Classroom, no? Ito ha. Ipakikita ko sa inyo yung ating Google Classroom. At sana makita natin. Okay, ito. Ito ay ESP, no? ESP. Bakit nagdodoble-doble? Stop sharing. Makikita ko ang inyong baka mamaya may hindi pa nakasali dito sa atin, ibigay nyo yung code kay Miss Kaminting, no, dahil baka mamaya malate siya ng pagpasok dito sa Google Classroom natin sa AP at sa ESP, hindi siya makagawa ng mga gawain, ano? So makikita nyo dito, wala pa akong ina-upload sa week 1. Pwede na lamang sa weekly home learning plan, no? Yung module natin, nandito na rin. Maaring yung buksan-buksan yan. Pero, makikita nyo dito bakit meron akong PowerPoint presentation. Kasi lahat ng mga matatapos natin na discussion or mga aralin, i-upload ko dito. Para pagdating ng araw, ay makapagbasa kayo or makapag-browse kayo dyan, makita ninyo yung mga pinalakay natin or yung inaral natin. Ano? Okay, so dito hanggang week 3 na yung aking na-post. So, yung ating gawain na ipopost ngayon at next week ang submission, ano, next week ng Monday, kapag hindi kayang sagutan sa Word, ulitin ko ha, kapag hindi kayang sagutan sa Word, ay sa papel ninyo isulat, no? Kung hindi nyo kayang i-edit dun mismo sa template na i-upload ko or na ni-upload ko, sulat ninyo sa papel and then pwede ninyong ipasa sa akin. Basta malinaw yung pag-picture at saka maayos yung pagsusulat. Ano? Okay. Dito sa week 1, dito sa tab na to ng week 1, mamaya may nakalagay dyan na upload activities September 20. Lahat ng ginawa nating activities, dyan nyo i-upload. Okay? Ulitin ko ha, dito sa week 1, nakalagay dyan yung upload activities, September 20, doon nyo i-upload lahat ng gawain. And then, wait nyo na lang yung aking ibababa na learning activity at yung ating upload activity tab. No? And then, siguro next week, kapag medyo stable na ang lahat, baka po pwede na tayong makapag-start ng ating summative test number 1 at saka yung performance task number 1. Ano? I-explain ko sa inyo next week yun. Okay? So, any question? Any question? Yes, Aldrich? Wala na po, sir.
Wala na po, sir. English. Kailan po ipapasa yung AP po, yung deadline po? Ang AP deadline ay September 23. Nakalagay naman dun yan sa inyong Google Classroom. Basta yung ating Sige po, salamat po. yung ating Sir, yes, Sheena. Sino to? Si Sheena? Sophia. sir, ano po? Ano pong code po rin sa sa AP po? Yung ESP lang po kasi yung nabuksan ko eh. Okay, sige, saglit. Anong code sa AP? Ito ang code sa AP. Yan ang code. Ito. Yan. Okay na po, sir. Salamat po. Okay. So, any question? Wala nang question. Basta tatandaan ninyo, yung submission natin ay 1 week ang limit. No? So, ibig sabihin, ESP natin Monday, ipapasa rin siya ng Monday. Pero hindi kasi ko po pwede magpapasa ng Sunday kasi Sunday yun. Ano? Basta ang ESP, pag pinagawa ng Monday, ipapasa ng Monday susunod na linggo. Pag AP, pinagawa ng Friday, ipapasa ng Thursday ng susunod na linggo. Basta may 1 week kayong allowance. Kaya hindi kayo po pwedeng matambakan. Ano? Okay. So, kung wala tayong question, antayin nyo lang ibababa kong learning activity at saka yung ating upload activity tab. Ano? So, pwede na tayong mag-end ng ating meeting. Maraming salamat. Wait lang, picture muna tayo sa ating first picture bilang mga bagong mag-aaral. Okay. Iba ayaw mag-on ng camera. Okay, so tingnan natin ano. 1, 2, 3. Okay, mandatory yan, siyempre, kasi first natin, meeting natin sa ating klase. Okay? So, pwede na tayong mag-leave sa ating Google Meet. Happy lunch. Kumain kayo na maayos. Huwag magpapastress sa mga gagawin or sa mga gawain. Ano? Time management ang kailangan. Maraming salamat sa pakikinig at see you on Friday. Salamat Thank you, sir. Salamat po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Okay.